Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Edgar Erese. Ang bayan ang talo. Ayon kay Congressman Egay Erese, walang saysay ang pag-angkin ng tagumpay kung ang ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap. Sabi niya, itong payag ni Congressman Egay, sabi ng prosecution, panalo sila. Sabi ng defense, silang nagwagi. Para sa akin, ang talo rito ay ang mga Pilipino. Habang inuubos ang panahon sa bangayan at politika, nananatiling walang pananagutan sa mga isyong matagal nang dapat nalutas. Lalo na sa usapin ng flood control at wastong paggamit ng pundo ng bayan. Ang kailangan ng taong bayan ay katotohanan, pananagutan at tunay na paglilingkod. Hindi politikang naglalayo sa atin sa mga solusyon sa mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at mga serbisyong nararapat matanggap ng bawat Pilipino. Kapag mas inuuna ang away kaysa ang kapakanan ng mamamayan, ang tunay na talo ay ang sambayanang Pilipino. Agree ako dito sa sinasabi ni Congressman Edgar Erese. Kaparehas ito sa pahayag ni dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Kasi both prosecution and defense nagsasabi sila ang panalo. Kahit anong resulta ng impeachment trial na ito, ma-acquit man o ma-convict si BP Sara, talagang talon-talo ang taong bayan. Kasi itong impeachment trial na ito is maliban sa gastos, hindi ito nakakatulong sa pag-angat ng buhay ng mamamayang Pilipino. Yung nagsasabi na para ito sa pananagutan, accountability. Accountability sa inyong mga mata. Magkano lang yung confidential funds na kini-question nyo kay BP Sara? 125 million ang may notice of disallowance, 73 million lang. Ang pananagutan dapat doon sa trilyones na nawawala sa flood control scam. Meron bang nag-iimbestiga doon? Wala, nakalimutan na. Kaya ang impeachment trial na ito is diversionary tactics para hindi mapag-usapan ang grabing nakawan sa flood control scam. Kaya talon-talo ang taong bayan. Tayo po, mga taxpayers, ang gumagastos. May nag-compute niyan nakalimutan ko yung exact amount. Milyones. Around 10 million per day daw ang gastos natin. Sa sweldo ng mga senator judges, mga kongresista, mga private prosecutors, umaabot ng 10 million per day. And hanggang hanggang Pebrero, ang pinakamatagal na impeachment trial sa ating kasaysayan. Ito. At ano ang mapapala ng taong bayan? Bubuti ba ang kalagayan ng mamamayang Pilipino after this impeachment trial? Manalo man o matalo si BP Sara? Yung mga naghihikaos na ating mga kababayan, bubuti ba ang kalagayan? I don't think so. Lalo lang malulubog sa hirap ang sambayanang Pilipino. Kaya
malaking it's a waste of time, money, effort. Alam naman natin ang mangyayari. 16 ang kailangan numero para makonvict si BP Sara. Saan sila kukuha ng 16? Itong mga diehard Duterte haters. Ang Senate of Malacanang na tinatawag ni Senator Cayetano. Saan sila kukuha ng 16? Oh. Ito, para tayong nanonood ng laro ng basketball o boxing, alam natin kung sinong mananalo at the end. Para bang laban ito ng Golden State Warriors versus Ginebra San Miguel. Kahit anong gawin ng Ginebra San Miguel, hindi siya mananalo sa Golden State Warriors ng NBA. In the same manner, sa impeachment trial na ito, kahit anong gawin pa ng prosecution, hindi sila makakakuha ng 16 na conviction vote. Eh bakit pa sila nagpupursige na magkaroon ng trial? Eh para masira nila ang credibility ni BP Sara. They are hoping na sa tagal ng impeachment trial, pag-abot ng election ng 2028, babagsak ang popularidad ni BP Sara, but they are totally wrong. Matagal na nilang ginagawa yan. Nagsimula pa 2023. Hanggang ngayon, sinisira nila BP Sara. Anong nangyari? Ay sabi nga ni BP Sara, I might be blooded but unbowed. Sugatan ako, but hindi ako susuko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon yan ako sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna yung itsura sa iyang atop, ng mga dagko na og buslot. Pangbutangan ng ganit sa sublot. So mo na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang balay. Napulihan na gid tong mga bus. Sa Ginoo nga napulihan ang gid akong atop nga 20 na katuig nga atop kay sa naghatag sa sin. So 20 na ka tuig tong 20 imong na atop. katuig akong atop nga karon pag idan iris di kay naay naghatag sa amo ang kuan hero. Wala pa sa nagtabang sa amo nga dili pag gyud mi magkaatop kay ang among kintaan kulang pa sa among pagkaon. So salamat kay ante. Salamat kaayo gyud.